Henry at Susan ang mga ordinaryong Pilipino na dapat tulungan. Masipag, nagtatrabaho at nagbabanat ng buto para sa kapakanan ng pamilya. Pero tulad ng maraming Pilipino, lubog sila sa utang. Utang sa 5-6, kaya hindi sila makapag-ipon. Tutulungan sila ng grupong kasangga ng AFI, ang Kalye Negosyo. Ang grupong ito ay handang umalalay sa mga simpleng negosyante na kumakayod sa lansangan, gaya ni na Henry at Susan. George, ano ang layunin ng Kalye Negosyo? Actually, to train and expose yung mga maliliit na negosyante. Okay? Ito yung mga magbabalot, magtatakot, magsasapatos. Kasi sila yung hindi expose. So, naisipan namin magtayo ng isang advocacy na focus lang talaga sa kanila to really expose them and help them and educate them. Taong 2013 nang mabuo ang samahan ng Kalye Negosyo. Marami-rami na rin ang mga street vendors na natulungan nila. Nagbibigay ng mga libreng seminar at tinuturuan nila sa pag-iinventaryo. At higit sa lahat, tinuturuan na humawak ng pera, ng kita, ng puhunan, at ng hindi na umutang. Vix, sa karanasan mo, ano ang pinakamahirap sa trabaho ninyo kapag nagtuturo kayo sa mga mahihirap na nagnenegosyo? Actually, yung attitude nila. Ibang-iba yung mindset nila kasi pakiramdam na nila na maliit sila tapos they blame others sa kalagayan nila sa buhay. And yun ang part na doon kami nagtatagal nila, George, kung paano baguhin ang kanilang pananaw sa buhay at paano sila magkaroon ng pangarap na pupuntahan nila. Inuumpisahan namin sila sa right mindset. May value formation pa tayo. Pagkatapos ng value formation, papasok naman yung personality development. Papasok naman ang Polaiko Foundation to help us dun sa financial knowledge at saka financial discipline. So dun pa lang, namomolde na namin sila. George, gusto ko makilala mo si Henry at Susan. Ito po, ipinakilala ko si Henry at Susan sa Kalye Negosyo. Ano yung problema ninyo? Anong nais niyo paunlarin? Bali yung ano din namin, yung ano man yung may lalagay pa ron. Kaya tuturuan ng Kalye Negosyo sina Henry at Susan na unti-unting magbago ang pagtingin nila at paghawak sa pera. Magandang hapon sa inyo. Bukod dyan, tinuruan rin ni Chef Lowell ang mag-asawa ng panibagong twist sa kanilang paninda. Street food a la rice bowl. Gagawin natin siyang mas innovative. Meron po tayo ditong bowl ng kanin, tapos lalagyan po natin ng ating produkto. Maari itong ibenta ng mag-asawa sa halagang 10 piso. Karagdagang kita na rin sa kanilang fishball, squid ball at calamares. Idadaw-daw lang po natin yung ating ibon. At hindi lang yan, tinuruan din sila na gumawa ng tempura. Dapat mainit na mainit po yung mantika, no? Tapos slide. Ito ang sangkap na kakailanganin sa paggawa ng tempura. Ganun lang po, ganun kadali. 55 pesos kada 4 na piraso ang bentahan ng tempura at 65 pesos naman kung may kanin. Dito, pwede silang kumita ng 30 pesos kada order. Okay, ito po yung mga supplies. Binigyan sila ng panimulang mga sangkap at ilang kilong hipon para masubukan nila ang bagong produkto. Pero ito ang pinakasorpresa. Ito ang bago yung card. Nilagyan na namin ng pangalan. May trade name na kayo. Friday. Isang brand new fishbowl cart ang iniregalo ng Kalye Negosyo at AFI. Maraming salamat po sa mga kaibigan na itulong sa amin. Welcome po. Ay, salamat na. Kinabukasan, nasubukan na nilang magbenta ng tempura at rice bowls. Ang daming estudyanteng customer. At mula sa 1,500 na kita noon, aba, 2,300 na ito ngayon. Sa 1,000 kada araw na binabayad nila sa utang, may neto na silang 1,300. Pwede na silang mag-ipon. At
Nangako ang mag-asawa na hindi na rin sila uutang pa.